Alright, good morning mga kababayan. Nandito tayo ngayon sa farm. Dito sa kabilang farm naman, dito sa may Along Highway. Ayan mga kababayan, oh. Nandito tayo. Titignan natin yung mga ano rito. Pato natin dito. Peking duck actually mga kababayan, mga to. Mailap yung mga ito mailap. Tapos meron ding itik doon nakasama. Magkakasama sila. Parang yung karakteristik ng mga ito magkapareho Malikot sila, napakalikot, saka alop sa tao, mailap. Merong mga itlog ito, nangingitlog sila araw-araw na. Kasi marami silang nakakain dito, yung mga ayan, mga dahon-dahon dito sa paligid. Mga kakain nila. Tapos nagpupunta sila dyan sa may palayan dyan, sa kabila. Diyan. Pa lang daw madaling araw nandyan na sila. Ayan, marami silang makukuha dyan na mga insekto or mga yung mga shells, yung bisukol, yung mga kuhol, marami dyan mga kababayan. So ngayon medyo marami silang mga itlog itong mga ito nandun sa bahay, binigay sa bahay yung mga itlog, mga iba. Isang tray yung binigay nila na itlog nila. Yan mga kababayan. Ano yan? Peking duck po ito, mga peking duck, mailap, parang mga itik din na makulit. Parang itik din, parang itik na malikot. Napakalikot ng mga ito mga kababayan. Titingnan mo pag nilapitan mo sila, tatakbo na. Parang itik din, pinagkaiba lang yung kulay nila purong puti ang mga yan. Purong puti mga kababayan, Ito purong puti. Ayan sila, Ayan. Sundi naman si Kuya David. Nagluluto siya. Tubig. Pangkapay. Ay, nandyan si Jabilab. Ay, mayroon siyang susi. Hello ka mo. Hello. Meron pang mais anong klaseng mais to? 60-40, mas malaki yung dati na yung mga iba ko na. Ano to, pang binhi o pangkain ng mga alaga? Pangkain ng yun, pakain sa alaga mga babae, manok, pato, ganyan. Nilalagay nila rito para hindi masira, para hindi mabukbok. Siyempre na uusukan yan, napiprevent niya yung pagkabukbok. So nandyan si Jubidab. Hello kamo, good morning. Ayan, dyan sa kabila magpapatubig yata sila dyan. Papatubig ba? Papatubig. Yung pump. Tingnan nga natin kung may itlog doon. Dalawang pang testigo si kaso ito? Walang gagamba, walang spider. Wala. Eto mga kababayan, nakakain ito. Ayan, merong healing power daw ito. Ito, susubukan natin kainin. Anong tawag dito sa Ilocano? Liplip puok, sabi niya. Pagka sa Ilocano mga kababayan, liplip puok ang tawag namin dito. Ito, manilaw-nilaw na. Ayan, yan. Meron daw itong healing effects, pero parang may uod. Hanap tayo ng mga kababayan, yung hinog. Maliliit, maliliit. Tapos ito, ginugulay itong usbong nito, itong yung tops niya. Usbong tops yung niya. Ginugulay yan. Masarap daw yan pero hindi ko pa natikman. Pero itong bunga niya, natikman ko na, medyo mapakla. Na manamis-namis. Walang hinog. Yan, si Kuya David talagang eksperto sa mga pagkain ng
Hindi, ba't may parang ano na? O parang may uod ah. Wala, inuuod na. Yan o. Tikman natin. Maasim-asim, medyo may maasim na matamis. Na mapakla nga. Yan, matamis-tamis. Ano daw to, mayroong healing power. Parang yung sa diabetic ano? Diabetic at saka high blood. Saka yung ano ng lalaki. Mahirapan kang umihi. Pag mahirapang umihi, ito. So masarap ito pala. Papakuluan mo to? O yan. Ang daming tumubo rito sa ano namin. Eto na yata hanggang ang kon dito, kuan ko na lang yata rito. No. Ha? Saan? Pakas jay? Haan pati ako ni mo suning. Ay, ano dyan, ay tibalayan. Haan ang tipating ang dito. Yung taring Oh, yun. Ito ko kukunin natin to mga kababayan. Para matamnan at maglagay nga ako ng kubo dyan, no? No? O magandang magtambay rito kapag tanghali or kapag walang ginagawa. Magandang magluto-luto rito, no? Kasi may mga puno na dyan, oh. Tapos dyan sa harap may mga ano din. Oh, pero yan, siyempre, di naman natin naaangkinin yan sa mga puno ng nyug na yan dahil hindi naman natin tanim yan. Kumbaga, pre sa lahat na siguro yan. Dito sa amin, mga magkakapatid. Yan. Pati ang mga puno dyan. Pag mamunga, mayroon yatang sampalok, ano? May sampalok. Yan, para sa ulam na mga sinigang. Ayan ang maganda dyan mga kababayan. So marami pang mga makahiya rito, oh. Ano din, pag nahihirapan kang umihi, eto rin makahiya mga kababayan. O to, madami dito, oh. Madami ng hinog dito, oh. Uman, kakain nga tayo ng hinog, oh. Maliliit lang mga kababayan kasi ito parang nagtutubig kasi ito mga kababayan. Itong dapat pag nagtanim ka rito, isako mo para hindi maapektahan yung ano pagka nagtubig yung lupa, ano, isasako mo para at least siya, nakataas. Tingnan natin yung ano nga doon, kumakain ka ba? Tingnan nga lang natin. Yan, titignan natin yung ano rito mga kababayan. Ito, kakain tayo nito kasi ito merong mga healing power ito. Siyempre, hindi naman tayo kakain kung hindi proven na kinakain na to mga kababayan. Alright. Ito. Tamis. Matamis na parang meron siyang ano, flavor ng kamatis. Ayun. Medyo maasim-asim pa. Hindi pa gaano yata kasing hinog pagka medyo maasim-asim pa Ito mga kababayan, no? Parang aratiles. Ayan, pero yellowish siya ang kulay niya. Pag nahinog, yellow, mag-yellow siya eventually mga kababayan. So dito maraming ano rito, magugulay. Kapag gusto mong magluto ng gulay mga kababayan, pumunta ka lang rito, kompleto na. Isang bagsakan lang. Kasi mayroong mga usbong pa rin ito ng sampalok, oh. May bunga rin ng sampalok mga kababayan. Ayan. Tapos siyempre pa itong mga suha rito. Ito at least kapag nahinog-hinog yan, pag mahinog mga kababayan, siyempre matamis na rin yan. Oh, tumatamis din to. Tingnan nyo yung puno niya, maliit pa lang, oh. Pero ang daming bunga. Oh, nandami, oh. Mga kababayan, oh. Oh, ito pa. Ito naman parang ano to,
kahel o mandarin. Ito, meron tayong kahel dito mga babayan, oh. Mandarin, oh. Kahel at saka mandarin, mga babayan. Alright. So, andito tayo. Tignan natin kung merong itlog yung ating Peking duck. Well, kakain muna tayo nito mga kababayan, no? Kainin muna natin ito. Liplip pook sa Ilocano. Hindi ko alam kung anong tawag ito sa Tagalog. Meron siyang buto na maliliit. Parang parang kalasa siya ng kamatis na matamis, parang kamatis talaga. Matamis-tamis mga babayan. Ang nito, kagandahan, meron daw siyang healing effect. Oh, yan. Pag nahirapang umihi, ito yung magandang kainin daw. Alright. So, tignan nga natin dito. May aso. Aso nila kuya. Apo. Awan suna. Naglalaba mga kababayan. Patanap. Awan ti itlog ti pato. Titignan nga natin mga kababayan. Dito. So yan, na-harvest na rin dito sa likod nila. Mais, tinamnan ng mais. Pero ang usual na tinatanim dito mga kababayan, palay. Pero ngayon, mais ang tinanim nila. Na-harvest na rin. Alright. So tignan natin nga yung itlog ng Peking duck. Kung meron dito mga babayan. At nandito raw eh. O yan, may manok sila dyan. Dito sila nangingitlog eh. Ayos naman pag dito sila nangingitlog. Ayan, may mga itlog sila rito. Ayan. Oh, ito siguro baka ito yung mga itlog nila, 2, 4, 6, 8, 11. Tapos nagbigay pa sila ng isang tray doon sa bahay. Actually, naubos na nga eh. Oh, may nangingitlog din dito na pato. Ito yung ayan, yung talagang pato na native mga babayan. Hindi yan siya Peking duck. Real duck na to, yan. Ayan, hindi siya Peking duck. Pero ito, yung itlog ng mga Peking duck, hindi kasi linilimliman, kaya iniipon dito mga kababayan, no? Ayan. Napakaganda ng itlog nito kapag ilalaga mo lang yan, nilagang itlog. Napakaganda nung pagka-yelo. Yung yelo niya mga kababayan, yung egg yolk. Alright. So yan, may nililimliman, malapit na sigurong mahats yung mga itlog nan kasi nililimliman niya. So dito naman, of course, ayan, pwede rin yan pag paglagyan ng mga pato pagka panahon ng pagtatanim, kailangan mong ikulong yung mga pato. Dito sila nakakulong. Hindi pwedeng pag-alagala kasi sisirain niya yung mga tanim dito sa adjacent area. So yan, kinukulong. Alright mga kababayan, may mga tanim-tanim sila rito ng mga puno. Pinutol nila itong mga sanga. Bakit kaya pinutol? Nakakabigay ng yan, ng lilim. Napakaganda. So ito alright. Naungutaso. Naungat. Alright mga kababayan, dito sa along highway naman to mga kababayan, papuntang Forest Region. O pwede ka kumonek sa papuntang Benitez Oliven, San Mariano. Yan ang sasalpukin mo pagka dumaan ka dyan. At saka dito sa may bandang Alicia, pwede na rin dyan, bandang Villa Concepcion.
merong daan doon papuntang Jones o tawag na ito Angadanan mga kababayan. Papuntang bayan ng Angadanan, pwede ka nang dumaan dyan, connecting dun sa mga municipalities na yon. Kaya meron. Alright. So ito pang ano natin, meron tayong sa pang sawsawan dito. Ano ito? Kuya ito? Sumut lang ito. Ano nga kuya ito? Hanga kuya, dayap? Ngayon kasi tagkunti ko na ataw. O ano man tawag ito yan, Jay kuya? Ito, sumut lang. Pag sumut lang ito. Ni. Hinog na tong bunga niya, oh, mga kababayan. Ang liit ng puno. Grafted yata to eh. Ang liit ng puno pero maraming may bunga na, oh. Ayan, oh, may mga bunga diyan sa baba. Maliit ang puno pero may mga bunga na. Parang dayap siya pero ano yung binebenta diyan sa bayan? Yung main ingredient sa mga pagluluto. Hindi ko, kalimutan ko na mga kababayan. Ayan, dito may mga tanim na kalamansi. So dito kompleto, may mga tanim na nyug dyan sa harap along the road mga kababayan, oh. Doon tinatali yung mga kanilang mga kalabaw. Oh, kikita naman, oh, may mga dumadaan na mga sasakyan. Kahit magdamagan dito mga kababayan, merong dumadaan dito. Kaya magandang magnegosyo sana dito sa may gilid dito kasi ang daming pumupunta ng Forest Region, Pro Ento mga babayan, papunta ng bayan at pabalik. Ang daming mga sasakyan. So kung balak mag-restaurant o ano diyan, maganda yung pesto niya kasi along dito lang sa may highway mga babayan. Yan, ang dami mga naniningil, ang dami dito kung dumadaan po rito mga babayan. So, napakaganda na magnegosyo dyan kapag meron tayong konting pondo, pwedeng magnegosyo dyan. Alright, kumakain yata sila dito. Si kuya. Hindi naman daw Actually, ang area nito lahat 4,000 square meter. Sige. 4,000 square meter lahat to mga kababayan dati. ay itinaas na. Pero nung naglagay sila ng daan dyan, nabawasan na. Kasi ayan, may concrete road kasi yan eh. Naglagay sila ng daan dyan, nabawasan. And then ayan yung may part ng church. Ayun mga kababayan, ayun ang nabawas, 500 square meters. So mga 3,000 plus na lang itong natira. Oh, so ito naman yung paghati-hatian namin mga magkakapatid. Kung ilan kami na magkakapatid, ganun din yung lote. Ayan, i-subdivide lang sa mga nalote-lote na ito. So tingnan nyo mga babayan, daming mga dumadaang sasakyan dito. Hindi yan na humihinto. Oras-oras merong dumadaan, minuto yan mga kababayan. So napakagandang rito, maglagay ng negosyo na restaurant. Pero pag naglagay ka ng rito restaurant, kailangan yung yung parking area ang maganda para makapag-park ng mabuti yung mga sasakyan. Kasi kung magkokos ka naman ng traffic dyan, malaki ang problema. Right? Ayan mga kababayan, ito lang ang ating malakas yung radyo nila, balita. Yung sa may likuran nila, may aso dyan eh. Kasi Ayan dito. Daso toy. Ha? Daso? Oo. Ayun na. Oh, eto dito sa likod, meron silang. Actually, pinakaharap sana to kasi diyan yung highway. Ayun yung aso nila, oh. Ayan ang pinakalikod nila rito.
Ayan, meron silang miracle fruit, kalabas. Meron ding healing power yan kapag pinakuluan mo yan mga kababayan, then binote mo yan, pwedeng inumin yan regularly para umepekto yan sa katawan. Tinatawag nilang yan, miracle fruit, kalabas. Malalaki, parang buko ang bunga niyan mga kababayan. So meron silang rito, DIY na pang ng tubig mga kababayan, no? Alright. O yun yung radyo nila, malakas. Alright. Eto, meron dito yung mga saluyot, oh yan. Oo, tinatawag nila sa English ito na jute malo. Yan, ito sa English tinatawag nila na jute malo, saluyot. Kukunin mo lang yung tops nito. Ito, pinaka tops nya. Ayan. Masarap nito na gulayin mga kababayan. Suka. Iano mo sa suka ito, napakasarap. Alright. Meron ding okra dito pero over na. Hindi na pwedeng gulayin. Ang maganda, itong maliliit. Ayan. Ayan, oh. Malalaki na. Over na yung mga iba. Malalaki. So pang binhi na yan, pagka ganyan, pang binhi. Pero sobra-sobra rin kahit pang binhi. Kahit pala isang lang ito, isang kalam lang, okay na. Bubuhayin ka na yan ng o kaya paggugulayan mo na siyang matagal mga kababayan. Okra and saluyot, parang magka lang sila, slimy silang pareho yan mga kababayan, pero meron ding yan, healing effect daw, healing power pag kumakain ng ganyan. So, dito naman sa meron silang luya dyan, luya. Kung ano-ano lang pwede mong itanim, pwede mga kababayan. So hanggang dito yung ang natin yung lote natin dito, hanggang dito siguro. Yung dalawa pang rito, may dalawa pa kasi, dalawa pang parcel ng lote ang pwede dyan. So, tingnan nyo. Ayan. Nandito pa rin, hindi pa rin nila kinukuha. Matagal na to, may nagbablog tayo hindi nila kinukuha mga kababayan. Laki. Parang dayap din ito Ano siya, amoy dayap din yata ito, pero dwarf sila, maliliit. Kung merong may bulaklak pa dyan. Ito kalamansi yan, talagang okay na okay yan, kalamansi. Ito, may kalamansi dati rito. Ito balete mga kababayan. Ayan, malaki na ito. Ang ganda ng shades na binibigay. Kanya lang dalawa yun sinisira niya yung bahay. Yung ugat nito kasi mahaba na, pumapasok sa loob ng bahay. Yung flooring, sinisira, binibitak-bitak. Ayan, may bugnay tayo dyan, bignay, avocado. So napaka mga kababayan, napakaganda. Alright. So hanggang dito na lang siguro. Maraming salamat sa panonood sa ating video sa araw na ito. Dito tayo sa gilid ng aha. Ayan yung kalabaw nila kuya. Ayan Beast of Burden, tinatawag na Beast of Burden. Ayan, napakalaki mga kababayan Ayan ang katuwang sa trabaho dito sa bukid. Kapag wala sila, mahirap po magtrabaho. Although nasa age na tayo ng mga makinarya, kasi parang yung technology natin ay leaning towards sa mga machinery. Pagka
wala itong mga ito mga kababayan, katulungan talaga ito. Kahit na puro ano ka, makina ka, kailangan pa rin ng ano ng tulong ng mga kalabaw. Merong mga trabaho na hindi rin kayang gawin ng makinarya. Param. Ay, yan. So ang dami mga kababayan, no. Makikita nyo, ang dami rito. Mabubuhay ka na rito kung may pondo ka na sa restaurant. Ayos na. Ayan, makikita nyo lang. Ito yung mga dumadaan mga babayan. Yung pinaka namin doon sa baba, mga residential area talaga doon sa baba mga kababayan. Alright. Hindi yan tumitigil yung mga hindi yan tumitigil. Hindi tumitigil yung mga dumadaan rito ng mga sasakyan mga babayan, kasi napakaluwang ko ng forest area namin dito sa Kawayan. Ilang baryo pa dyan, napakarami. At saka hindi lang baryo ng Kawayan, kundi sa ibang mga bayan pa, like ayun nga, Angadanan and Benito Sullivan, San Mariano, dyan pwede rin silang dumaan dyan. May mga government offices din dyan sa may bandang dyan, bandang forest region na. Kaya may mga empleyado ng City Hall na pumapasok doon mga kababayan. Alright. So ito pa yung bakante dyan, 4 din ang may-ari dyan mga kababayan na kapatid ko. Bali 8 kami lahat. So yung na yan, hahatiin ng 4 yan. Kahit dito sa kabila din. Dito sa kabila. So meron ng existing na 2 bahay, 2 na lang dyan sa in between. Makikita nyo, daming mga dumadaan talaga mga kababayan. So hanggang dito na lang ang ating vlog sa araw na ito mga kababayan. Maraming salamat sa panonood. At sana panatilihin yung manood sa aking vlog, sa aking channel, para kahit paano ma-inspire tayong gumawa ng mas marami pa. At makapagbigay ng mga impormasyon, lalong-lalo na yung mga informative na mga videos, sana makagawa din tayo mga kababayan. Alright? Maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat.